James. Gusto niyo ba ng house and lot? Yes or no? Yes! Tama, presyohan natin. Magkano house and lot? 20,000. House and lot, 20,000! Alam mo kung 20 million house and lot mo, na-imagine ko dyan ano. Pagpasok mo, may nakalagay entrance. Maya-maya exit na. Magkano? 30 million. Ano ka ba 30 million? Ba, ang laki naman daw. Alam nyo, ang taong pinakamahirap, hindi yung taong walang pera. Ang taong pinakamahirap yung walang pangarap. Why? Libre na nga, buwas mo ng tibirin. Tama? Simpleng bahay lang yan. Yung sala may swimming pool. Okay ba yan? Gusto nyo ba magano ng kotse? Yes! Taas ang kamay ng gustong maging kotse. Maghintay ng tanong. Okay na. Maghintay ng tanong bago sumagot. Thank you. Kotse. Mga kaibigan, mga kapatid, minsan may mga tao nagalit kapag kotse pinag-uusapan. Alam mo, yabang-yabang niya. Laging kotse pinag-uusapan. Importante ba ang kotse? Yes! Alam mo, importante ang kotse. Importante ang kotse, yes or no? Yes! Wala akong taong nakitang enjoy na enjoy. Uy, I rent tricycle. Tama? Lahat tayo gusto ng kotse. Alam niyo MRT? Nakasaya kayo sa MRT? Yes! Ako po yung nabigyan ng chance. Ako po yung nakapag-experience na makapag-MRT. Ang galing pala doon. Lalo pag mga peak hours, no? Di ba nakatayo ka lang? Automatic, naglalakad ka. Diba? Sa dami ng tao, pare. Automatic, kahit nakatayo ka lang, gumagalaw kayo. Gusto niyo ba yung gano'n? Ay, ito mo hindi, ha? Di ba may hagdan yun? Hagdan, nakatayo ka lang, umakit ka. Nung nakaraan, na-check ko ako, babae, babae. Ang ganda babae, ang puti, ang bango, bago paligo, ang sexy talaga. Haba pa ng buhok eh. Naka-mini skirt, ma'am. Nag-MRT. Eh, wala ng Boy Scout, di ba? Nakatayo. Nag-break. Sabi niya, excuse me sir, sabi sa katabi, excuse me sir, yung payong niyo po tumutusok. Sir, yung payong niyo tumutusok. Sir, yung payong tumutusok. Tumakbo yung mama. Tumakbo, wala naman dalang payong. Ay, tumutusok. Hindi ko alam. Okay, mga kabayan, gusto ba tayo na tumusok? Ang payong? Ang point ko, iba ang may kotse. Ano gusto yung kotse? Ang Toyota Honda. Toyota Honda! Di ba? Mercedes-Benz, okay yan? Okay na ba kayo? Gusto yung Mercedes-Benz? Yes! Anong kulay? Kulay itim. Mercedes-Benz, color black, mahaba. Ha? May kurtina. May kurtina pa, ha? Pag tumatakbo, may bagay sa likod. Sa una, may umiiyak. Huwag yun, karo yun, karo. Anong point? Lahat tayo gusto ng kotse. Masarap ang may kotse kasi mobility, kailangan natin yan. Kung may presyo ng mga 8 million, ang ganda kotse niya. Tama ba yan? Gusto yung makapag-travel? Pag-travel mga kaibigan, mga 3 million. Savings, gusto mo savings? Magkano savings mo mga 30 million? Yan pa lang mga kaibigan, magkano na yan? 71 million. 71 million ang pangarap mo. Tama? Gusto niyo ba yan? Ano? Magkano sweldo mo? Yun ang reality. Kaya ang tao ayaw na mangarap kasi alam ninyo ang laman ng pitaka ninyo. Correct? Love, guys, good news. Meron tayong chance makuha yung mga pangarap. This is the reality. Paano makukuha yung mga pangarap kung ganyan kalaki ang pangarap mo, ang kinikita mo ganyan lang kaliit? Kahit drawing lang, ha? Kahit drawing lang. Kahit hindi ka nakapag-aral, kita mo na lang. Sa laki nito, hindi magkakasa sa income mo. Tama mo ba? Ang ginagawa natin, eto, yung pangarap ang pinaliliit. Ito, pangarap ko, power. May sukli pa ako.
See? Di ba may sabihin sa Pilipino? Pag malit ang kumot, matuto ka maluktot. Bakit hindi mo laki ang kumot mo? Make sense? Guys, good news. Kung merong empleyado, merong negosyante, karamihan na kumukita ng mga pangarap o nakakakuha ng mga pangarap, yung mga negosyante. Sa mga empleyado, makinig kayo lahat sa akin. Wala akong masama sa employment. 12 years ako empleyado sa hotel at doon nabuhay ng marangal ang pamilya ko. Pero kung may mga pangarap kayo, huwag kayong aasa sa inyong susweldoin lang. Ang buhay ng tao parang kotse. Pag kayo nabiyahe, kailangan may spare tire. Para pag kayo naplatan, lalo na sa mga liblib na lugar, may pampalit ka, makakabiyahe ka ulit. Ang employment ganun din. Huwag mo iwanan ang employment mo. Pero dapat meron kayong extra income. Kaya nabuo ang kumpanyang ito. Kung ano ginagawa mo, negosyo, empleyado ka, extra income lang. Para pag wala ka trabaho, may pagkukunan kayo. Okay ba yun? Now, being boss. Pag ginawa mo ang negosyo ito, automatic kayo ang boss sa inyong mga sarili. Ang taong nag-invite sa iyo, si Joy, si Roger, ako, ang may-ari ng kumpanya, hindi nyo kami boss. Tayo lahat ay business partner. Walang employee-employer relationship sa business na to. Lahat tayo ay equal. And since being a boss, the company is giving you a blank check. Kung magkano gusto mong kitain, kikitain mo yan. Trabahuin mo lang. Tama? And next na maganda negosyo to, kasi dito, itinuturo yung sekreto na ganun pagyaman. Ang tawag doon, law of leverage. Sa macroeconomics, kung tayo nag-aaral, ang law of leverage, ito yung multiplication of time through others. Huwag kayong aasa sa sarili mong talino at sa dalawang mong kamay. Kailangan meron mga taong kumikilos under you. Bakit mayaman si Lucitan? Let's talk about Lucitan. Kanyang Hope, Champion, Winston, maraming bangko, kanyang Philippine Airlines. Magkano isang stick na sigarilyo? Kung 2 pesos yan, 5 centimos lang ang kitain ng Lucitan. Okay na ba yun? Maliit. Pero ilang milyon ang nag-iyosi kada minuto. Ilang minuto mauubos ang isang stick? 5 minutes? Pag ubos, 5. Ilang milyon ang nag-iyosi kada minuto. Kapag nervous ka, gano'n kabilis ka mag-iyosi? Tama? 5. At habang nag-iyosi ka pa, nagbibir ka pa. Asia Brugger yun, kay Mr. Ruslan din yun. Kinabukasan punta ka ng Cebu, ng Baguio, ng Hong Kong, sakay sa Philippine Airlines. Kay Ruslan din yun. Ang point, every time may gumagamit ng produkto o ng serbisyo ng Ruslan, kumikita siya. Kilala ka ba niya? Siya ba nagbenta sa'yo? Kumita ba siya? Good or very good? Very good. Ang maganda, yung ginagawa ng Ruslan, yun ang ginagawa natin. Anong pangalan mo? Len. Bakit naman Len pa? Kasi Len yung first time ko. Naka-holding hands. Si Len, nag-aim global, nag-member, nag-join. Kapag si Len, inimbitahan si Melanie, kumita ba si Len? Si Melanie, inimbitahan tao yun, kumita ba si Melanie? Si Len? Pag yung tao yun, inimbitahan, nagpunta Luzon, Visayas, Mindanao. Every time they use the product, they share the business. Sila, kumita? Yes. Siya ba nagbenta? No. Kilala niyo yung mga tao ngayon? No. Wala sa pinagkaiba, kundi sa Lucitan. Siya si Len Tan. Sabi natin si Len. Yes. Hoy, mga tinatawag ko, yung mayaman yan. Okay. So, kayo ba talagang gustong handa na matuto? Alam niyo po, kwento ko lang sa inyo, nung nag-join ako dito, 10 years ago, sa kumpanya pinagalingan namin, hirap na hirap ako. At malamang yung hirap na yun, yun ang inyong dinadanas ngayon. Ano ba ang mga first requirements para magawa ang negosyo ito? Ang pag-uusapan natin, hindi galing sa libro. True experience din. Kasi yung nangyayari sa inyo ngayon, yan po ang nangyari sa akin. Ano po yun? Ganito yan. Ang number 1 na dapat ninyong i-check sa inyong mga sarili, yung ating pag-uugali. Ang first requirements para kayo maging successful sa negosyo to, kailangan maganda ang inyong attitude. Do you agree? Yes.
Walang kwenta ang talino kapag masama ang iyong ugali. Yan ang sabi sa akin. Sabi sa akin ng staff ko, Sir, kung gusto niyo yumaman sa negosyong to, simple lang po ang gagawin niyo. Sabi ko, ano gagawin ko? Sir, kailangan lahat ng sasabihin ko, sundin niyo. Tanong, mahirap o napakahirap sa akin? Bakit? Kasi ako ang boss. Hindi ko po ako sanay na ako yung utusan. Ako yung taga-memo, taga-suspinde. Ako yung nag-uutos. At hindi ko kaya tagapin na yung staff ko, uutusan ako. Alam mo, sagot sa akin, naku sir,